Gulong-gulo ang isip ko. Kilik-kilik ko ang aking anak na patuloy sa pagpalahaw sa ilalim ng madilim na gabi. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Niyakap ng lalaking nakaitim ang aking asawa habang umaandar sila papalayo. Tumakbo ko papalapit sa kanila, subalit sa kung anong dahilan na hindi ko sila maabutan. Hanggang sa may naalala kong isang bagay na itinuro ng aking lola. Mula sa kusina ng aming bahay, dali-dali akong dumakot ng asin at isinaboy ko patungo sa kanila. Sa oras na kumalat ang asin sa lupa, nawala ang nakaitim na lalaki. Naiwan lamang ang aking asawa, na ngayon ay walang saplot na nakatayo sa damuhan. Dali-dali akong humugot ng isang kumot na nakasampay di kalayuan at binalot sa katawan ni Mira. Sa puntong iyon, nagbalik na siya sa kanyang katinuan. Joaquin, anong nangyari? Bakit tayo nasa damuhan? Bakit ako nakahubad? At bakit bitbit mo si Miracle? Tanong ni Mira nang magbalik ang kanyang ulirat. Huwag ka nang magtanong! Tayo na kila Kuya Julius, bilisan mo! Noong gabing din yun, nagpasya kaming makitulog muna sa bayaw ko. Ipinagtapat ko sa kanya ang lahat, maging ang lahat ng nakita at naranasan ko. Akala ko ay magugulat si Kuya o kaya naman ay hindi maniniwala sa mga pinagsasabi ko. Subalit mas nagulat ako sa mga sinabi niya pagkatapos kong magkwento. Nung bata pa si Mira, madalas siyang magkwento tungkol sa isang lalaki na madalas daw niyang makalaro sa duluhan na nagngangalang Alon. Sa mga kwento niya, pinangakuan daw siya nito ng kasal pagtanda nila. Nagsimula kaming mag-alala nung itinuro ni Mira ang nasabing batang lalaki na nakatayo daw sa likod ng aming bahay, pero siya lang naman ang nakakakita sa kanya. Kaya dinala na namin siya sa isang manggagamot upang ipasara ang kanyang ikatlong mata. Magmula nang gawin sa kanyang isang ritual, hindi niya na nakita pang muli ang lalaki at tila ba nabura ang kanyang mga alaala. Tahimik na nakikinig si Mira habang unti-unting bumabalik ang mga alaalang pinilit niyang ibaon sa limot. Doon lamang niya napagtanto na ang kalaro niya noon na batang lalaki ay kamukhang-kamukha nung nakaitim na lalaking palaging nakikita sa harap ng aming bahay. Ito yung batang engkanto na kaibigan niya noon na nagngangalang Alon. Kinabukasan, kasama si Kuya Julius, dinala namin si Mira sa isang albularyo kay Aling Bebang. Isinalaysay namin sa kanya ang nangyari at binigyan naman niya kami ng eksplanasyon tungkol dito. Ang mga engkanto, lalo na ang mga may dugong bughaw sa kanilang kaharian, ay kilala bilang mga tapat na nilalang. Ang pag-usal ng pangako ay labis na mahalaga sa kanila, kahit pa ito'y hindi intensyonal o ginawa noong bata ka pa na walang kaalam-alam. Ito ay kanilang panghahawakan habang buhay. Tumingin siya kay Mira. Ang engkantong gumagambala sa iyo ay hindi basta engkanto. Isa siyang prinsipe at pinangakuan mo siya ng kasal. Noong ginamot ka ng albularyo nung bata ka pa, naputol ang koneksyon niya sa iyo. Subalit nang magbuntis ka at muling bumalik dito sa Santo Cristo, humina ang kapit ng pangontra sa iyo. Tuluyan itong nabuwag nung mga anak ka. Kaya naman nakapasok na sa iyong balintataw ang engkantong naging kaibigan mo noon. Kinalibutan kami ni Mira sa sinabi ng matanda. Ho! Ibata pa po ako noon eh. Hindi ko pa po yun alam. At kung sakali man, naglalaro lang po kami. Wala naman po talaga sa loob ko kung ano man yung sinabi ko sa kanya. Pero hindi yun ang iniisip ng engkanto. Ang alam niya, seryoso ka sa pangako mo sa kanya. Kaya ngayon, binabalikan ka niya para tuparin iyon. Meron pa po bang paraan para makawala ang asawa ko sa engkantong yun? Meron naman. Bulong ni Aling Bebang. Subalit kailangang kausapin ni Mira
ang engkanto upang ipaliwanag sa kanya na hindi mo sinasadyang paasahin siya. Labag man sa kalooban kong muling makausap ni Mira ang engkantong yun, ay napilitan akong pumayag. Kinahapunan, nagpunta kami sa duluhan, sa ilalim ng puno ng mangga, kung saan siya pinaniniwalaang nananahan ayon kay Aling Bebang. Nagpatay kami ng manok at idinilig ang dugo sa lupa, kasama ng ilang mga tsokolate at matatamis na alay na iniwan din namin doon. Pagkatapos, tumungo kami sa silong ng aming bahay. Iniwan muna namin si Miracle sa bahay nila Kuya Julius upang maalagaan pansamantala ng kanyang asawa habang sinamahan niya naman kami upang isagawa ang ritual na sinasabi ni Aling Bebang. Nagbilog kami ng asin sa lupa. Ito raw ang magiging proteksyon namin, lalo na para kay Mira kapag kinausap niya ang prinsipe ng mga engkanto. Kahit anong mangyari huwag na huwag kayong lalabas sa bilog na ito. Lalo ka na Mira, iwasan yung magalaw o masira ang asin. Naiintindihan nyo? Opo Aling Bebang. Pagkatapos, nagsindi na siya ng kulay asul na kandila at sinimulan na ang kanyang engkantasyon. Hindi ko naiintindihan kung anong inuusal niya. Tanging mga tunog lamang ang aking naaalala. Maya-maya pa, nagsimula na siyang mangisay. Takot na takot kaming tatlo habang nasa loob ng bilog at pinagmamasdan ng matandang namimilipit at nagsisisigaw. Ilang sandali pa, pumayapa na ang kanyang katawan at bumangon sa lupa. Tumitig siya sa mata ni Mira. Nangilabot ako sapagkat ang kulay ng mata ni Aling Bebang ay katulad na dun sa engkantong nais kumuha sa asawa ko. Mira! Nangako ka sa akin! Nangako kang magiging reyna ko! Bakit mo to ginagawa sa akin? Hindi mo na ba ako mahal? Alon, makinig ka sa akin. Pakiusap ni Mira. Mga bata pa tayo noon. Totoo namang minahal kita, ngunit hindi sa paraang gusto mo. Minahal kita bilang matalik kong kaibigan, pero hanggang dun lang yon. Sana'y mapatawad mo ko. Hindi ko naman naakalaing hahantong sa ganito ang lahat Naglalaro lang tayo noon. Hindi ko intensyon na paasahin kita na magiging asawa mo ko balang araw. Sinungaling ka! Binigyan ko ng isang bara ng ginto ang tatay mo. Kaya ninyo nabili ang lupang sinasaka ninyo. Nakalimutan mo na ba? Dahil sa akin gumanda ang buhay nyo. Lumawak ang mga lupain nyo. Pero anong ginawa nyo? Binaon nyo ako sa limot. Kinalimutan nyo ako. Lalo ka na! Lumakas ang hangin habang nagkalampagan ng aming mga kaldero at iba pang gamit sa bahay. Nagpatuloy ako sa pagyakap kay Mira habang patuloy naman ang panlilisik ng mata ni Aling Bebang sa amin. Hindi ako papayag! Nangako ka, Mira! Nangako ka! Alon, pakiusap naman! Palayain mo na ako! May asawa na ako at sanggol na anak. Mahal ko sila. Hindi ko sila kayang iwan para sumama sa mundo mo. Please naman, palayain mo na ako. Please naman, pakawalan mo na ako. Hindi! Hindi! Mahal na mahal kita, Mira. Hindi kita pakakawalan! Kung talaga mahal mo ako, hindi mo ako ilalayo sa mga mahal ko sa buhay. Kung talaga importante ako sa'yo, hindi mo ako pahihirapan ng ganito. Kung tunay ka talagang nagmamahal sa akin, hahayaan mo akong sumaya at hindi mo ako ikukulong sa piling mo. At tigilan ng engkantong si Alon sa mga sinabi ni Mira. Kumalma na rin ang paligid. Bakas ang kalungkutan sa mga mata ni Aling Bebang na sumasalamin sa nararamdaman ng prinsipe ng mga engkanto na sumapi sa kanya. Magkaiba ang mundo natin, Alon. Isa kang immortal. Ako, hindi. Darating ang panahon, tatanda ako at iiwan din kita. Mas mainam na humanap ka na ng babaeng kauri mo.
Yung babaeng mananatili sa iyong tabi hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako yun, Alon. Dito ang mundo ko. Dito ako nababagay. Nandito ang mga mahal ko sa buhay. Sa puntong iyon, hindi na sumagot pa si Alon. Mapait lamang itong ngumiti. Pagkatapos ay tuluyan ng lumisan sa katawan ni Aling Bebang. Nanumbalik muli ang ulirat ng matandang albularyo. Sa labas ng aming bahay, may hinanap si Aling Bebang. Di kalayuan, nakakita siya ng isang pulang bulaklak. Bulaklak ng gumamela na nakalagay sa may poso namin. Nakangiti itong kinuha ng albularyo. Ito ang tanda na pinakawalan ka na ni Alon. Nais niyang iparating sa iyo na hangad niya ang iyong kaligayahan. Nagyakap kami ni Mira at nag-iyakan. Si Kuya Julius naman ay hindi napigilang magtanong. Paano niyo po ba nasabi na hindi nag-aagambalain ng engkantong yun si Mira? Seryosong napatingin ang matandang albularyo kay Kuya Julius. Sapagkat hindi bulok na bulaklak ang iniwan niya. Dahil kung nagkataon, mamamatay ang kapatid mo pagkatapos ng 3 araw. Hindi na kami nagsalita pa sa mga sinabi niya. Mula nga noon, payapa na kaming namuhay sa Santo Cristo kasama ng aming anak na si Miracle. Nung minsan daw ay nakita ni Mira si Alon na may kasamang magandang babae at isang maliit na batang lalaki. Sa wari niya ay nakahanap na rin ng bagong pag-ibig ang engkantong minsang nahumaling sa kanya. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nais ninyong magbahagi ng inyong hindi makakalimutang engkwentro tungkol sa mundo ng kababalaghan at katatakutan, mag-email lamang kayo sa encuentropcs@gmail.com. Ang mapipiling kwento ay mapifeature sa aming susunod na video at mananalo ng kaukulang premyo. Hindi rin kalimutang mag-like, share at subscribe sa aming YouTube channel para sa mas marami pang engkwentrong kilabot at